sa Iglesia ni Kristo. Kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia. Sa Filipos 2:3 hanggang 4, sa Magandang Balita Biblia, na ang sabi, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Ang mga talatang ito ay isang paalaala sa lahat, sa ating lahat, lalo na po sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan, hindi po para sa sariling o pansariling interes. At lalo na hindi po para maghasik ng pagkakampi-kampi dahil lang ang hangarin ay humawak ng kapangyarihan. Marahil po ay walang sino man ang sasang-ayon sa gayong uri ng leader. Ang pamamaraan kasi nila ay divide and conquer. Mag-uudyok sila ng mga pag-aaway-away para magawa po nila na agawin ang kapangyarihan. At sila ang mapuesto sa poder. Kung nangyari man po yan sa ibang bansa, sana po ay hindi yan mangyari sa ating bansa. Kaya tayo ay nagkakaisa ng pananawagan sa mga namumuno sa pamahalaan na huwag sana nilang payagang mangyari ang gayon sa atin. Meron pong kasabihan na united we stand, divided we fall. Tayong naririto, tinututulan po natin, at hanggat sa makakaya natin, ayon sa ating makakaya, ay huwag nating payagan ang divided we fall. Tandaan po natin, mga kababayan, kapag nagtalo-talo ang mga nasa pamahalaan, ang apektado ay taong bayan. Kapag magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa. Dahil po dito, pansinin niyo mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, yung hawak nating mga placards. Basahin natin isa-isa yung nakasulat diyan. Tignan po ninyo. Ang nakalagay,
aming kahilingan, kapayapaan ng bayan. Problema'y lutasin, huwag palakihin. Serbisyo, huwag sariling benepisyo. Mamamayan ang unahin, huwag sarili. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Magkaisa para tumatag ang bansa. Ito pa, may nakalagay pa sa atin, yung isinisigaw natin na yan, magkaisa, huwag mang-isa. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Unahin ang bayan, huwag bangayan. Dugtungan ninyo ito, INC is for kaya kailangan natin peace in the Philippines. Bakit po ganito ang ating mga panawagan? Kasi ayaw namin ng kaguluhan, saan mang ito panig manggaling. Ang nais natin ay, isigaw ninyo, kapayapaan. At kung may naging awayan, hindi po ba ang tama ay pagsikapang malunasan ito at magkasundo-sundo alang-alang sa bayan? Sa pagkakaisa at sa kapayapaan, mananaig at mamamayani ang sambayanan. Kaya sana maging mabuting halimbawa ang ating mga namumuno sa pamahalaan. Sa ikapapayapa, ano po ang itinuturo ng Biblia na dapat gawin? Sa awit 34:14 ay sinasabi, lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti, pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Ito po ang itinuturo ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang dapat nating gawin para kamtan ang kapayapaan, lumayo sa masama, at gawin ang mabuti.
Ano po ang isa sa mga gawang mabuti na dapat gawin para sa ikapapayapa ayon pa rin sa pagtuturo ng Biblia? Ipagpauna ng isa't isa ang iba. Batayan sa Roma 12:10. Ang sabi pa, huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Yan ay nakabatay sa unang Korinto sa 10:24. Kaya para sa kapakanan ng kapwa-tao at mga mamamayan, dapat isang tabi ang mga pansariling kapakanan at mga personal na ambisyon. Alang-alang sa mahal nating bansa, dapat magkaisa, iwasan alang-alang po sa mahal nating bansa, dapat magkaisa at iwasan ang pagkakabahabahagi at kaguluhan. Bakit po dapat iwasan ng mga leader ng bansa ang pagkakabahabahagi at kaguluhan? Kapag nagkakabahabahagi tayo, ay hindi po maisusulong ang kapayapaan. At kapag kaguluhan ang namayani, hindi po mahaharap ang paglutas sa mga problema ng bansa. Katulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin, seguridad ng mga mamamayan sa mga tumitinding kalamidad, kakulangan sa hanap buhay, kriminalidad, insurgency, at marami pang iba. Ang mga ito'y nakapagpapalala lamang sa krisis pang-ekonomiya at nagpapabigat sa mabigat ng kalagayan ng pamumuhay ng karaniwang Pilipino. Ito po ang hinihiling natin sa mga namumuno sa pamahalaan, na pagkaisahan din nilang pag-ukulan ng matamang atensyon at pag-asikaso. Sa halip na bangayan ang kapakanan ng Pilipinas, nawa ang pag-ukulan nila ng pansin at panahon. Kaya kahit matapos na itong ating isinasagawa ngayon, na sama-sama at mapayapang pagkilos para sa kapayapaan, ang ating mga panalangin sa Panginoon Diyos ay basbasan niya ang ating bansa ng kapayapaan. Tanglawan nawa niya ang kaisipan ng mga namiminuno sa ating bansa upang balikatin nila ang kanilang sinumpaang tungkulin na siyang dahilan kaya sila inihalal
ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan mga kababayan, narinig po ninyo ang unang pananalita po ng isa sa mga kapatid ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, na si Romel Topacio. At maya-maya po lamang ng konti mga kababayan, mapapakinggan po natin ang isa po sa mga sorpresang, isa sa mga magsasalita rin po sa entablado mga kababayan. Antabayanan po ninyo at ito po'y ipapakilala po ng isa sa mga tagapagpakilala ng INC, mga kababayan, dito po sa ginagawang National Rally for Peace. Narito po mga kababayan, panoorin po natin. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Tulad po ng alam natin, ang layunin ng pambansang rally na ito ay para sa kapayapaan. Kapayapaan ng ating bansa. Ngunit, ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang kung ang batas ay irerespeto at paiiralin. Hindi po tayo laban sa anumang proseso ng paglilitis, anuman ito. Kailanman at ito po naaayon, sumusunod sa batas. Narito na po mga kababayan, Kaya, papakilala na po. upang magbigay linaw ukol sa diwa at kahalagahan ng pagpapairal at pagsunod sa rule of law, na siya pong sandigan ng kapayapaan tungo sa ikalulutas ng maraming problemang kinakaharap ng ating bansa, atin pong pakinggan ang isa po nating kapatid na abogado. Narito po si kapatid na Rodante Marcoleta. Ito na mga kababayan. Si Rodante Marcoleta po mga kababayan, ipinapakilala po ni Okay pa po ba kayong Edwin lahat? Zabala. Yung po sa salita kanina, nung nag-introduce po. Nag-introduce kayo kay Mga kapatid Attorney at mga kababayan. Marcoleta, mga kababayan. Narito na po si Attorney Malinaw po Marcoleta, mga nating kababayan. narinig sa Sasalita na po. pampungad na pananalita ng kapatid na Edwil Sabala Tao. ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating sama-samang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyales ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubha ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang hinahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio, tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo
na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan, kundi makakahadlang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauuwi lamang sa pagtatalo-talo at papagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan, at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lumulubhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, 4 na araw nang nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%, followed by Visayas at 74% and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang 5 ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o mahigit pa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa.
Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyales. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon, sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa, ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatagpo ng Quadcom. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Yun pong bell pepper. 2 kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig? Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, Inquiry in Aid of Legislation. Natupad po ba yung Inquiry in Aid of Legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon? Attorney, huwag mong bubulungan yan.
iko-contempt kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit ko ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit? Bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian, bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa 2 pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro na inis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, ayaw ko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyong ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Hindi. Kinakailangang masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit anong ahensya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President? Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget
na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba, pinagsalita pa po yung isa. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Ang sabi po ng chairman, noted. Saan ka naman nakakita ng ganun? Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Kung hindi magsasalita ang chairman. At pagkatapos po, sinabi ko pa, bakit baka ako, dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang motu proprio action. Yung motu proprio po ay, ibig sabihin, ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya.